Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas, inilabas na at laglag nga rito si Justin Baltasar. Pag-usapan natin mga kabasketball. At Kai Sotto, bakit nga ba hindi pa committed para sa third window? Ano nga ba yung dahilan yan? At yung tungkol sa kanyang NBA contract na pinabulaanan daw ng management ni Kai. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kakalabas lang na update mga kabasketball, credit sa spin.ph na naman. Sila yung nauna para nga dito sa final 12 lineup ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand ay laglag nga. Ito nga lumalabas na hindi pa kabisado or hindi pa 100% kabisado itong sistema ni Coach Tim Cone. Sinasabi ko, no? Pag nagbase si Coach Tim Cone sa familiarity ng sistema niya, ilalaglag niya talaga etong si Justin Baltasar. Nangyari na nga po, hindi kasama rito. Pero kung titingnan mo, kailangan si Justin Baltasar dahil sa height niya, no? Pero siyempre, dahil si Coach Tim Cone ang coach, mas alam niya yan. At yung sistema kasi mahalaga rin talaga yan, mga kabasketball. Napakahalaga niyan. Siyempre, pag hindi mo alam yung sistema, posibleng hindi mo rin magawa ng maayos yung mga play na kailangang maisagawa. Pero yun nga mga kabasketball, masasabi ko na solid etong nabuong lineup ng ating Gilas Pilipinas. Eto sa mga bigs, unahin natin Junmar Fajardo, AJ Edu, Kentin Melioria Brown at aangat etong si Carl Tamayo. Sa mga wings mga kabasketball, nandiyan si Justin Brownlee, nandiyan si Calvin Oftana, andiyan si Kevin Kiambao, aangat din. Hindi magiging guard ngayon etong si Dwight Ramos, aangat siya sa wings. Apat sila dyan, pero pwede pa rin naman gamitin ni Coach Tim Cone. Ngayon sa mga guards, yung mga veterano, pasok pa rin Chris Newsome, CJ Perez at Scottie Thompson. At yun nga, nakapasok etong si Juan Gomez de Leaño na sa tingin ko isa sa mga magiging game changer dito, no? Dahil sa ability niya na gumawa ng play, may tira din sa labas to. Hopefully, maipanalo natin ang laban bukas na, no? Kontra sa New Zealand Tall Blacks mga kabasketball. Eto na, puntahan na natin etong bagong update na naman ni Homer Saison. Sa spin pa rin mga kabasketball kasi nga nakausap niya raw etong management ni Kai Sotto at naitanong niya nga yung tungkol sa kumbaga dahilan, no, kung bakit hindi maglalaro si Kai. At ang sagot nga raw sa kanya ay nakapokus ngayon itong ating pambatong si Kai Sotto sa pagpapalakas sa pamamagitan ng paglalaro dito nga sa Koshigaya Alpas. At sinabi niya rin dito yung tungkol nga doon sa notion, no, ng NBA contract, kaya pine-preserve si Kai. At sinabi nga raw dito ng management ni Kai na hindi totoo. Yung balita po na yon, for the sake of para sa record, no, lumabas po yon sa Inquirer.net. So kung may dapat tanungin tungkol doon sa NBA na yon, na may reports daw, gaya sinasabi ko, yun nga sinasabi ko, may walang source no, nung binalita natin yon. Walang source. Yung Inquirer.net, dapat ipaliwanag nila yan kung paano nila nakuha yon. Kasi nga duda rin kasi ako doon sa short term contract, gaya ng sinasabi ko, malabo po yun dahil nga ongoing yung Japan B-League. At pagka tiningnan mo kung magkano yung sahod doon nga sa short-term contract or 10-day contract, kung ano mayon, kung anong tawag nila doon, no? Kasi sabi rito, NBA 10-day contract is a short-term deal covering the greater of 10 days or 3 games. So masyadong maliit yan at ang bayad po dyan, kung ikaw ay halimbawa 5-year veteran ka ngayong 2026, $150,000. So kung veterano ka, kung 5-year, pero kung mas mababa ka doon, mas mababa po yung bigay niyan. Yung $150,000 na yan mga kabasketball, hindi po kayang i-buy out si Kai Sotto niyan sa Japan B-League. Yun po yung pinapaliwanag ko nung nakaraan, di pa nga naintindihan ng iba. Pero naintindihan ng iba. Pero tungkol doon sa NBA contract, eto mga kabasketball, kasi sabi hindi raw pine-preserve si Kai kasi minsan hindi naiintindihan, no? Or iba yung nagiging takbo ng kaisipan. Kasi ang tinutukoy doon, yung short-term contract yung sinagot na hindi totoo yung short-term contract.
Pero yung pagpe-preserve kay Kai doon sa possible NBA contract, possible po yun pagkatapos ng Japan B-League season. O para madali na lang maintindihan, ganito na lang. Ikumpara nyo yung laro ni Kai Sotto dati bago siya maglaro sa Orlando Magic sa Hammer League kumpara sa nilalaro niya ngayon. Mas maliit ba yung chance niya makakuha ng 10-day contract or kung ano man o para sa Summer League or para sa pre-season sa pamamagitan ng nilalaro niya ngayon, o mas malaki yung chance niya, mas maraming NBA team ang mag-i-invite sa kanya ngayon? Kayo na sumagot mga kabasketball. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.